Pre, paano to? Napatapon ni boss. Yan, tapon niyan pre. Di, yan na lang. Ano pre? Okay na ba ito dito? Oh, dito na lang. Sige, kaya maka-apekto to sa environment. Okay na yan, wala namang makakita. Sige. Hoy! Alam nyo ba, meron tayong Republic Act 6969 na kung saan ang toxic substance, hazardous and chemical waste control, ito ay nakakaapekto sa mismong kapaligiran. Ang layunin ng batas na ito ay protektahan ang mga tao at maging sa mga kalusugan nila at maging kapaligiran na dulot ng mga kemikal na itinatapon sa kapaligiran, lalong-lalo na sa mga patubig. Dahil dito ay kinukuhanan natin ito ng mga mineral at maging ng mga nawasa. At dulot na rin sa pag-export at pag-import ng mga basura mula sa ibang bansa, ay ito ay papatawan na rin ng mga kaukulang parusa mula sa inilabas ng pamahalaan. Umalis kayo dyan! Nandito kami dahil pinadala kami ng gobyerno. Itong area na ito ay under renovation. Binigyan kayo ng 1 buwan upang paalisin. Simulan na! Ano yan? Simulan na itong operasyon na to. Tara! Ha? Wala kayong karapatang punuhin yung puno na to. May permit ba kayo? Wala. Pinag-usap sa amin ng gobyerno. Tara, simulan na to. Tara! Alam nyo ba, meron tayong Presidential Decree number 705 o Revised Forestry Act of the Philippines na kung saan ang batas na ito ay nagbabawal sa pagpuputol ng puno sa iba't ibang kapaligiran sa Pilipinas. At kung sino man ang lalabag na ito ay maaaring patawan ng kaanumang kaparusahan. At kung sino man ang magnanais na magputol ng puno ay kinakailangan na humingi ng 3 certificate permit para sa mula sa mismong DENR. Magandang umaga mga kapuso. Nagbabalik kayo sa Mechanical News. Ako nga pala si Marjan Narcescon. At ako naman si Princess Calion para sa susunod na balita. Noise pollution under ng RA 8749, Philippine Clean Air Act of 1999 sa Pilipinas ay tila ba napapabayaan na. Patuloy ang paglalaganap ng pagtaas ng noise pollution sa lalawigan ng Cavite. Ito ay nakaka-apekto sa mamayang ito. Para sa mga karagdagang impormasyon, andito si Jeffrey Bullian. Jeff? Hello Princess! Andito tayo ngayon sa Tejeros Convention upang makita ang mga motor na kung saan nakapark at nagsisidaanan dito sa highway. Makikita natin na ang lakas-lakas ng mga tambucho na kanilang ginagamit at tila na nakakabalahaw na ito sa mga mamamayan na nakatira dito malapit sa highway. Ang Republic Act number 8749 o ang Philippine Clean Air Act of 1999 ay nilikha upang protektahan at pangalagaan ang kalidad ng mga hangin sa Pilipinas. Layunin nito na mabawasan ang polusyon sa hangin at mapanatili ang kalusugan ng mga pampubliko sa pamamagitan ng pagtutok sa pagbaba ng mga nakalalasong emisyon mula sa industriya at maging sa sasakyan. Sa inyo kuya, nakakaabala ba yung may ingay na tambucho? Opo, nakakabala po. Mulan na po nun, nung dumaan na motor sa mga kapitbahay po namin pag may natutulog po. Tapos yung motor po maingay yung tambocho nila nadidistorbo po sa tulog. Sa pamamagitan nito, mas mapapanatili natin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Alam niyo po ba na nakakasagabal kayo sa mamamayan? Hindi naman. Para sa amin, nakakadagdag din to ng angas at konting bilis na rin. Dagdag forma sa motor namin. Mga naririnig nilang tunog, guni-guni lang nila yun. Wala yun. At ito na po ang mga may init na balita dito sa Tejeros Convention. Balik sa iyo, Princess.